Good morning, Yusek. Ma'am, may we just get your reaction on the recent pronouncement made by Senator Amy Marcos that by repeatedly invoking the executive privilege, it seems that the government witnesses are hiding essential facts doon po sa arrest ni former President Rodrigo Duterte. Sana po malaman din po ni Senator Amy Marcos kung ano po bang ibig sabihin ng executive privilege. Ito naman po, executive privilege po is a constitutional doctrine that allows the President and high-ranking officials, executive officials, to withhold some sensitive information. Especially kung ito po ay magkakaroon na po ng encroachment ng isang branch over to another branch. Kasi ito pong executive privilege is rooted from the separation of powers. Nako, parang nilekturan ni Attorney Claire Castro itong si Senador Amy Marcos nang sabihan niya na dapat malaman ni Amy Marcos ang executive privilege. Matatandaan na itong si John B. Crimolia humarap doon sa hearing na ginawa ni Amy Marcos patungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Tinanong po kasi ni Amy Marcos si John B. Crimolia doon sa kanyang revelation noong siya in-interview ni Pinky Webb. Doon nabanggit ni DILG Secretary John B. Crimolia na ang nagplano ay siya, si BBM, si Anyo at saka itong si Gibo Chodoro. Kaya nga nung umati ng hearing itong sina John B. Crimolia, si Boyeng, si Gibo, si Anyo, si Tory, si Marbil, yan po ay tinanong ni Amy Marcos ito mga binanggit ni Rimulya. Ay doon sa Senado ay nag-request po ng executive privilege itong si John B. Crimolia na hindi naman pinagbigyan ni Amy Marcos sapagkat nauna na mag-reveal. Ni-reveal na ni John B. Crimolia itong tungkol sa usaping pagplano para arestuhin itong si dating Pangulong Duterte. Kaya nga nalaman natin yan eh. Nalaman natin yan dahil sa kanyang revelation doon sa media. Nalaman din natin yung mga pulis, yung pag-deploy nila ng pulis. Okay, yung nila ng pulis deploy doon sa airport 1,700 sa Villamor Air Base 2,000 sa Malacanang 1,000 sa Veteran 200 kasi binanggit iyan ni John B. Crimolia doon sa kanyang interview sa media. Ay ngayon ay pinapayuhan po o dinekturan itong si Attorney Claire Castro itong si Amy Marcos na dapat malaman, dapat alam ni Amy Marcos itong sinasabing executive privilege, pag-invoke ng executive privilege. Okay, dahil nga nabanggit na dyan yung mga for security purposes. Okay? Ay sa akin palagay, mali po dyan si Attorney Claire Castro sapagkat di ba dapat ang pinangalanan niya ang kanyang nilituran itong si John Vic kasi siya itong nag-reveal. Okay? Kaya hindi pinagbigyan ni Amy Marcos itong request ng DILG Secretary na executive privilege kasi nga nauna nang binulgar eh. Nauna nang ina-reveal eh. So ano pang silbi? Para humingi pa ng executive privilege. Wala na. Nabulgar na eh. Nalaman na ng tao eh. O diba kaya sa akin palagay, sablay po dyan si Attorney Claire Castro. Okay? Ay ako naman naniniwala na itong si Amy Marcos, alam na yan. Yung sinasabi ni Claire Castro na executive privilege. Hindi pwedeng hindi alam ni Amy Marcos yan. Siyempre si Amy Marcos, may abogado din yan eh.
Okay? May abogado din yan si Amy Marcos. Di ba? Kaya siguro itong si Attorney Claire Castro dapat wag niyang sabihan ng isang senador ng ganyan. Kasi paano kung halimbawa may mga senador na may pride, yung talagang mas papatulan siya. O, di ba? Siyempre, mapapahiya siya, di ba? Di ba? Mabuti na lang ito si Amy Marcos, hindi siya pinapatulan. Ayaw siyang patulan. Di ba? O, ito pa, sabi niya, Meron po siyang ibang pananaw. Siguro personal niya pong pananaw yan. Kung meron siyang ibang naiimbestigahan, sabi nga po natin, maging patas ang kanyang pag-iimbestiga. Imbestigahan din po niya, gawin niya rin pong resource person hanggat maaari. Yung naniniwala sa ginawa ng administrasyon na isurrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Okay. So, iniisip ko, ano ba itong sinasabi ni Atty. Claire Castro na dapat imbestigahan, gawing resource person, itong naniniwala sa ginawa ng gobyerno na dalhin si Pangulong Duterte sa ICC. Kasi iba yung pag sinabing imbestigahan, ibig sabihin nun yung may kinalaman sa kaso, yung may alam sa kaso, okay? Yung pwede sabihin natin yung nagsampa ng kaso, okay? Yun eh. Di ba? Ngayon, kung ang tinutukoy niya itong sinasabi niyang dapat imbestigahan ni Amy Marcos, ito ba yung nagsampa ng kaso? Yung may alam sa kaso? Okay? Sino ba yung mga yon? Grupo ni Trillanes? Grupo ni Trillanes? Mga human rights group? Makabayan Black? At itong mga relatives ng EJK victim daw. Yun yung mga yon. Sila yung sinasabing naniniwala. Okay? Kasi imbestigahan, nabanggit niya, imbestigahan daw eh. Kasi kung legal opinion, hindi imbestigahan tawag doon. Resource person, para hingian ng legal opinion. Sino yung mga yan? Mga eksperto sa batas, mga abogado, yung mga former justices. Kung legal opinion, resource person para hingian ng legal opinion, ang tinutukoy ni Atty. Claire Castro, kaso sinasabi niya, imbestigahan daw magkaiba yun. Tama ba ako, mga kababayan? Diba? Kaya tayo po ay napapaisip, ano ba ang ibig sabihin ni Atty. Claire Castro sa kanyang mga sinasabi, kanyang mga pronouncement. Kasi hindi niya dapat banggitin yun eh. Hindi niya kasama sa kanyang mga dapat magiging trabaho, sagutin, sabihin, hindi na yun eh. Okay? Kasi, ang ginawa ni Amy Marcos, pagpatawag ng hearing, para alamin kung naayon ba sa batas ng Pilipinas, ng ICC, okay? Tama ba ang pag-aresto ng pulis? Yun ang ginawa ni Amy Marcos. Yung mga yon, pinatawag na doon ni Amy Marcos. Pinatawag na yun eh. Sina Anyo, si Gibo Chodoro, Gilbert Remulla, itong si Torre, si Marbel, pati yung PNP spokesperson na si Jen Pardo, nandun din sa hearing. So, pinatawag na yun ni Amy Marcos. Ang wala lang si BBM. Siyempre, hindi naman pwede yun eh. Di ba? So, nandun na. So, bakit, nagtataka tayo, bakit kailangan pang sabihin iyon ni Atty. Claire Castro na dapat ipatawag ni
Amy Marcos para imbestigahan, gawing resource person, itong mga naniniwala na tama o naniniwala sa ginawa ng gobyerno. Kaya tayo po ay nag-iisip, ano ba ito, mga sinasabi ni Atty. Claire Castro. Okay? Ngayon, naisip natin, alam niyo, ako naisip ko kung dinaan sana yung due process binigay ng gobyerno kay PRRD, okay? Dapat ang ginawa ng gobyerno, okay, para sana naiwasan itong mga issue na ito, dapat ang ginawa nila, ibinigay ang due process, okay? Sinunod yung batas. Dapat ihinarap muna nila si PRRD sa competent na judicial authority para sana naiwasan itong mga itong katanungan, itong problema. Kaso hindi. Sinasabi nila itong nagsilbing judicial authority daw ay ang DOJ. So kailan naging member, naging part ng judicial authority ang DOJ? Gayong alam natin na itong DOJ ay bahagi po siya ng executive branch of government. At ang competent judicial authority ay itong Supreme Court. Okay, at yung kanya yung mga local court. Okay? O di ba? Hindi man tayo abogado, kaya na siyempre kahit paano pag usaping judicial authority, alam natin na yun ay nasa ilalim ng Supreme Court at hindi executive. Alam natin yun kahit hindi tayo abogado. Di po ba? Kaya doon po nagkaroon ng problema. Okay? Ngayon, dahil po dyan sa ginawa ng gobyerno na hindi dumaan sa due process, itong pagtapon kay PRRD sa ICC, ay tayo po ay pinagtatawanan na mga banyaga katulad po nito. Ito sa video, tingnan nyo sa video. I am constantly amazed at how little I understand Filipino people. Because just very recently, Filipinos were like, oh, it's our sovereignty, we have to protect our rights, this is our country and only we get to say what we can do. And then just today, they allow foreign interests, foreign organizations to arrest a former president of their own country. I don't get it. I don't, like, what happened to sovereignty? What happened to whatever rights you guys have as a country? I don't understand. Someone help me understand because I'm failing to grasp. Is there something I'm missing? Is there something I'm missing? Okay. So yan kita nyo. Itong pinagsasabi nitong foreigner na ito. Ano ba ito? Chinese? Sabi niya, tayo daw ay pinagsisigawan natin. Sovereignty. Okay? Pinaglalaban na natin sovereignty. Tapos itong kapwa Pilipino natin ay ibinigay natin sa foreign institution. Yun ang ICC. Di ba? Nakakaya po. Kasi parang pinapalabas nitong foreigner na ito na tayo ay walang paninindigan pagdating sa sovereignty. Ang ating kapwa Pilipino, hindi natin maprotektahan. Di ba? Siyempre, alam po ninyo sa atin bilang mga Pilipino, nandoon yung pride natin. Pride natin na ipagtanggol ang ating sovereignty, ating kababayan, na pakialaman, husgahan ng hindi Pilipino. Siyempre tayo, yung pride natin nandoon.
Mangibabaw sa ating puso yung pride natin na tayo lang dapat dito sa ating bansa, dito nangyari sa ating bansa ang kaso, so dapat tayo mismo sa ating bansa, sa ating korte, dito dapat litisin yun ang dating Pangulo. O, di ba? Kaya siyempre, nakakalungkot, no? Nakakaya na ganito ang marinig natin sa mga foreigner. Tapos, yung issue dyan sa West Philippine Sea, pinagsisigawan natin, dapat magkaisa ang Pilipino, magkaisa. Para sa sovereignty, para sa kasarinlan ng Pilipinas. Di ba? Eh, nakakalungkot, nakakaya, siyempre, di ba? Pride natin yun, mga kababayan, eh. Di ba?